Hello everyone! Welcome to my mini vlog. At dahil Mother's Day ngayon, magkukulay kami ng buhok. At uunahin ko muna kulay ng buhok si Mama. Hindi kasi muna ako magpapagupit kaya bumili na lang kami ng pangkulay ng buhok. Para medyo makatipid din, 'di ba? Kasi mahal yung magpakulay ng buhok dito sa parlor. Yan yung procedure na ginawa ko. Nilagyan ko muna ng plastic sa ilalim, tapos nilagyan ko ng towel sa ibabaw. At nung nilagyan ko siya ng ipit, tinanong ko yung mama ko kung okay ba, kung hindi ba masikip. At kinuha ko na yung box at pinakita ko kay mama yung magiging kulay ng buhok niya, yung nasa likod. In-explain ko sa kanya. At dyan naman sa likod nakalagay yung procedure na gagawin. Kasi foam type yung mga pangkulay na ganito. Napakadali lang nitong gamitin. Kahit ikaw lang magkulay ng buhok mo, pwedeng pwede. At ayan, binuksan ko na siya at ito yung mga laman niya. Merong dalawang bottle, yung isang bottle na puti, tsaka yung isang bottle na maliit. At yung pantakip ng bottle na puti at dalawang globes. At isang treatment para pagkatapos mo magbanlaw, yun yung gagamitin mo. At ayan, ihahalo ko na yung laman ng maliit na bote sa malaking bote. At tinignan ko sa procedure kung paano siya alugin. I-up and down mo lang siya. Tapos pag naalog mo na siya or nahalo na sa loob, i-change mo na yung takip nila para doon lumabas ang foam na pangkulay sa buhok. Pisilin mo lang yung katawan ng bote at lalabas na yung foam at ilagay mo sa palad mo. Tapos, nilagay ko na sa buhok ni Mama. Manipis at maiksi kasi yung buhok ni Mama, kaya diniretso ko na lang yung paglagay sa kanya. Pero pag mahaba yung buhok niyo, mas maganda talaga mag-start sa ilalim. Minuksan nga namin yung mga bintana kasi maamoy po siya. Alam niyo ba na ako yung gumipit sa buhok ni Mama? Di ba ang ganda, ang iksi na, no? Mas bagay nga sa mama ko yung maiksi ang buhok para looking yang siyang tingnan. Nung after ko siya magupitan, nagulat nga yung asawa ko kasi magkahawig na daw kami. At ayan, ang dami ng foam sa ulo ni Mama, punong-puno. At hindi na namin inubos yung laman ng pangkulay at mayroon pa siyang tira. At ayan, nilagyan ko na ng plastic wrap si Mama at after ng 30 minutes, binanlawan na niya. At ayan, ang ganda na ng buhok ni Mother. At yung natirang pangkulay, ginamit ko sa asawa ko. Kinulayan ko na rin yung buhok niya kasi sinabi ko kasi kanina sa kanya na magkukulay kami ni Mama. Tapos gusto niya rin daw magkulay. Sabi ko, dalawa lang nabili namin. Buti na lang may natira sa pangkulay ni Mama. Ang dali nga lang kulayan ng buhok ng asawa ko kasi maiksi. At nung pagkatapos kong kulayan yung buhok niya, sabi niya suklayan ko daw at huwag ko na daw lagyan ng plastic wrap. At pagkatapos ng asawa ko, ako naman, it's my turn. At ako na nagkulay sa buhok ko kasi madali lang po siyang gamitin. Alam niyo ba, na karamihan ng mga Pinay dito sa Japan ay kami-kami lang yung nagkukulay ng buhok namin para makatipid kami. Kasi ang daming bayarin dito, tsaka nagpapadala pa kami ng pera sa Pinas. Lalo na ngayon, ang baba ng yen. Kami dito nagtitipid din. Sabi nga ng asawa ko noong nakaraang buwan, ang mahal ng bill namin ng kuryente. Kaya magtipid daw. Pero mas maganda daw magtipid sa mga ganun kaysa sa mga pagkain. Mas okay na yung natitipid mo yung pera sa mga kuryente, sa mga bilihin na hindi kailangan. Ganyan yung mga Hapon, hindi sila basta-basta bumibili pag hindi talaga kailangan. At saka pag may mga kailangang ayusin nga dito sa bahay, yung asawa ko lahat gumagawa. Kasi konting bagay lang naman siya. Kasi pag pinagawa mo pa daw yan sa iba, ang mahal daw ng bayad. Kaya kailangan talaga meron kang kaalaman at padiskarte sa buhay. At ayan, natapos na akong magkulay. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you for watching. Bye! Arigato gozaimasu!